Kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Ang pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang kailangan nating harapin ang ating mga kasalanan bago natin ito may baon sa nakaraan. Ang unang pagbasa. Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa Aklat ng Mga Awit, ika-51 kabanata, mula unang talata hanggang ika-13 talata. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong pag-ibig na walang hanggan. Ayon sa iyong dakilang habag, pawiin ang aking mga paglabag. Hugasan mo ang lahat ng aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga paglabag at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo lamang, ako ay nagkasala at nakagawa ng masama sa iyong paningin, upang ikaw ay mapatunayang matuwid sa iyong pananalita at matuwid kapag ikaw ay humatol. Tiyak, ako ay makasalanan sa pagsilang, makasalanan mula pa noong ipinaglihi ako ng aking ina. Tunay na ninanais mo ang katotohanan sa mga panloob na bahagi. Tinuturuan mo ako ng karunungan sa ikabuturan ko. Linisin mo ako ng hisopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako ay magiging mas mabuti kaysa sa niyebe. Hayaan akong marinig ang kagalakan at katuwaan. Hayaan mong magalak ang mga buto na iyong dinurog. Itago mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang lahat ng aking kasamaan. Likhain mo sa akin ang isang dalisay na puso, O Diyos, at baguhin mo ng isang matatag na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong itapon sa iyong presensya o kunin ang iyong banal na espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at bigyan mo ako ng nagkukusang espiritu upang suportahan ako. Kung magkagayoy, ituturo ko sa mga lumalabag ang iyong mga daan at ibabalik sa iyo ang mga makasalanan. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Lucas, unang kabanata mula ika-57 talata hanggang ika-80 talata. Ang kapanganakan ni Juan Bautista. Nang oras na para sa panganganak ni Elizabeth, nanganak siya ng isang lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na ang Panginoon ay nagpakita ng malaking awa sa kanya at nakibahagi sila sa kanyang kagalakan. Nang ika-8 araw ay naparoon sila upang tuliin ang bata at ipapangalan nila siya sa pangalan ng kanyang ama na si Zacarias. Ngunit nagsalita ang kanyang ina at sinabi, "Hindi, siya ay tatawaging Juan." Sinabi nila sa kanya, "Walang sino man sa iyong mga kamag-anak ang may ganoong pangalan." Pagkatapos ay kinonsulta nila sa pamamagitan ng mga senyas ang kanyang ama upang malaman kung ano ang gusto niyang ipangalan sa bata. Humingi siya ng isang sulatan at sa pagkamangha ng lahat ay isinulat niya. Ang kanyang pangalan ay Juan.
Kaagad na nabuksan ang kanyang bibig at nakalaga ng kanyang dila at nagsimula siyang magsalita na pinupuri ang Diyos. Ang lahat ng mga kapitbahay ay napuno ng sindak at sa buong kaburulan ng Judea ay pinag-uusapan ng mga tao ang lahat ng mga bagay na ito. Lahat ng nakarinig nito ay nagtaka tungkol dito, nagtatanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat ang kamay ng Panginoon ay kasama niya. Ang hula ni Zacarias. Ang kanyang ama na si Zacarias ay napuspos ng banal na espiritu at nagpropesiya. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat siya ay naparito at tinubos ang kanyang bayan. Itinaas niya ang tambuli ng kaligtasan para sa atin sa sambahayan ng kanyang lingkod na si David, gaya ng sinabi niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong unang panahon. Kaligtasan mula sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin, upang magpakita ng awa sa ating mga ninuno at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Ang sumpa na kanyang isinumpa sa ating amang si Abraham, upang iligtas tayo sa kamay ng ating mga kaaway at upang tayo ay makapaglingkod sa Kanya ng walang takot, sa kabanalan at katwiran sa harap niya sa lahat ng ating mga araw. At ikaw, anak ko, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat magpapatuloy ka sa harapan ng Panginoon upang ihanda ang daan para sa Kanya, upang bigyan ang Kanyang mga tao ng kaalaman ng kaligtasan sa pamamagitan ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat sa magiliw na awa ng ating Diyos, sa pamamagitan ng kung saan, ay darating sa atin ang pagsikat ng araw mula sa langit, upang lumiwanag sa mga nabubuhay sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang gabayan ang ating mga paa sa landas ng kapayapaan. At ang bata ay lumaki at naging malakas sa espiritu, at siya ay nanirahan sa disyerto hanggang sa siya ay nagpakita sa publiko sa Israel. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace. Muli akong bumabati sa inyong lahat ng isang magandang araw, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Bago tayo magtapos, hayaan ninyo muna muli kong i-share sa inyo ang aking maikling pagninilay sa aking kababasa lang na mabuting balita. Pagkatapos kong basahin ang mabuting balita mula sa aklat ng mga awit at ang ebanghelyo ni Apostol Lucas, ang mensaheng ito ang pumasok sa aking kaisipan. Ang sinumang nagnanais makatanggap ng kapatawaran at pagpapala ng Diyos ay dapat magpakita ng dalisay na katapatan sa pagkilala at pag-amin sa lahat ng kanyang mga paglabag na nagawa sa Panginoon. May kasabihan nga, di ba? The truth shall set you free. Sa ating sariling wika, ibig sabihin, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Sa isang lumang publication ng Our Daily Bread, ay nabasa ko ang article na ito na akda ni Mr. Martin de Haan II na may pamagat na Honest with God.
Sa wikang Pilipino, tapat sa Diyos. Isinulat niya, ang katotohanan daw ay kasing saligan ng buhay, gaya ng pag-uulat ng balita. Kung wala ito, mayroong pagkalito sa moral. Kung walang katotohanan, ang mabubuting bagay ay tinatawag na masama, at ang masasamang bagay ay mabuti. Kung walang katotohanan, ang mga kriminal ay tumatanggap ng kredito sa pagiging marangal, at ang mga marangal na tao ay tinatrato bilang mga kriminal. Hindi dapat ikagulat na natuwa ang Panginoon kay David nang ipagtapat niya ang kanyang pangangalunya, ang kanyang pakikipagsabwatan sa pagpatay, at ang kanyang pagtatakip. Tama para kay David na sabihin ang totoo, ang tawagin ang mali na mali. Noon lamang siya maaaring magkaroon ng wastong pag-alala tungkol sa kung paano ang kanyang kasalanan ay sumasalamin sa pangalan at reputasyon ng Diyos. Pagkatapos ay isinulat ni Mr. Dihaan II ang mga katanungang ito. Paano naman tayo? Naging tapat ba tayo sa Diyos? Nasiyahan ba tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagtatala ng tuwid tungkol sa ating kasalanan? Naipahayag ba natin ito tulad ni David sa Ama? Pagkatapos ay sinundan ni Mr. Dihaan II ng isang makapukaw na mensahe ang mga katanungang ito. Pahayag niya, kapag ginawa natin ito, mababawi natin ang ating karangalan at muli nating matatamasa ang mga pagpapala ng ating kaligtasan. Basahin ang awit, Kabanata 51, talata 12. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at bigyan mo ako ng nagkukusang espiritu upang suportahan ako. Ninais ng Diyos ang katotohanan sa mga panloob na bahagi. Basahin ang awit 51, kabanata, talata 6. Tunay na ninanais mo ang katotohanan sa mga panloob na bahagi. Tinuturoan mo ako ng karunungan sa kaibuturan ko. At nangangahulugan ito ng pagtawag sa mali ng mali. Siyang tunay na dapat na panindigan natin na ang mali ay mali. At inuulit ko, ang sino mang nagnanais makatanggap ng kapatawaran at pagpapala ng Diyos ay dapat magpakita ng dalisay na katapatan. At sa puntong ito ko tinatapos ang aking maikling reflection sharing sa inyo. At bago ako tuluyang magtapos, iiwan ko sa inyo ang sipin na ito ni Sper na isinaling ko sa ating wika. Huwag mong itago ang iyong kasalanan at pagtakpan, nagpapanggap na walang mali. Sa halip, ipagtapat ito at magsisi, at pupunin ng Diyos ang iyong puso ng awit. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng ating dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Peace.